Ngayong gabi sa PTV News, Armed Forces of the Philippines tiniyak ang kahandaan na tugunan ng anumang banta ng mga teroristang palaganapin ang kaguluhan sa bansa. Paralan sa Pigkawayan, North Cotabato kung saan tinanggang manggulo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ligtas na ayon sa AFP. Balawak ang kampanya laban sa iligal na droga inilunsad ng pamalaan. Dalawang malaking bangko sa bansa iginit na walang nangyaring hacking kaugnay sa mga nangyaring system glitch at ATM skimming kamakailan. At executive order para sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng paputok sa bansa nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ang pamunuang militar ang kahandaan ng hukbong sandatahan na tugunan ng anumang banta ng mga teroristang palaganapin ang kaguluhan sa buong kapuluan. Nanawagan naman ang Malacanang sa sambayanan na magipagtulungan upang masugpo ang masamang gawain ng mga taong nagsasamantala sa sitwasyong nangyayari ngayon sa Marawi. Ang report mula kay Rocky Ignacio. Tiwala ang Armed Forces of the Philippines na hindi magtatagumpay ang mga grupong plano maghasik ng karahasan. Sa Mindanao Hour, tiniyak na AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na may sapat na kahandaan ng bansa para tugunan ang anumang banta. Bagamat hindi pa kumpirmado, sinabi ito ni Padilla sa harap ng report ng planong pambobomba umano ng mga terorista sa iba't ibang panig ng bansa kasama ng Metro Manila. Our forces are spread all over. We may be facing many fronts. Ibig sabihin, madami tayong kinakaharap na kalaban, pero maayos po nating na-i-assign ang lahat ng ating mga puwersa para harapin po itong mga iba't ibang banta. At hindi po magtatagumpay itong mga grupong to dahil patuloy tayong naka-alerto at handang tugunan kung ano man yung gagawin nila. Ang mahigpit na seguridad din ang dahilan kung bakit hindi nakalusot ang planong gulo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Pigkawayan, North Cotabato. So, it's already resolved actually. They've withdrawn from the area. They're no longer there. The school area is again safe. The patrol base is well secured. And the troops that have responded quickly to this incident are now on the pursuit mode. So, we are just ascertaining if they have released around 5 civilians that they have held. Bagamat nagsanib puwersa ng Maute, Abu Sayyaf at BIFF, hindi spillover ng Marawi Siege ang insidente sa North Cotabato. It's too small an effort. It was just a harassment case. They were just trying to harass a BPAT outpost. But in the process, they were surprised because we reacted quickly and the BPAT outpost was prepared for their coming. Kaya sila umatras kagad. Kaya nga, near resolution na to eh. So, by and large, these harassments have been ongoing even before this Marawi incident. Remember, there are certain attempts at throwing an explosive in front of a camp or a police station or what have you. Di ba nangyayari na yan dati pa? Hindi naman yan bago. They will keep on harassing because they want to project that they are still existing. So, it's not something of the breadth or the size of Marawi. Samantala patuloy ang pananagumpay ng operasyong militar sa Marawi City. Ayon kay Padilla, ang Maute members ang nagsusunog at hindi mula sa operasyon. So, ang pinakamaliwanag po dito, these people are evil forces who are not up to something good because what they want is to destroy, to burn, to kill, and what have you. They don't care who you are for as long as you're not with them. They will kill, kill, kill. And many of them, to keep alert, are using drugs. Kasi sa tagal na ng panahon na nandyan sila, palagay nyo sa sobrang puyat na hindi niya ba kayo nagtataka bakit parang napaka-alerto pa nila, napaka-superman pa nila. They're using so many ways to keep themselves alert, and part of that is the use of illegal drugs. Kasunod dito, pinag-iingat naman ng palasyo ang publiko sa mga scammers na humihingi ng donasyon bilang tulong sa mga nasawi at nasugatang sundalo. Please be reminded that this is the only official depository account, and please do not give, especially financial donations, to any other
supposed solicitations. Please take note that the only depository bank is Land Bank of the Philippines. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Dahil sa nagyaring nakawan sa Marawi City, nagpatupad ng Operation Padlock ang mga otoridad sa mga naiwang bahay ng mga residente para hindi mapasok ng mga kawatan. Samantala, handa naman ang 2 Engineering Battalion ng Armed Forces of the Philippines para sa isasagawang rehabilitation sa lungsod ng Marawi. By report si Julius D. Samburon live mula sa Iligan City. Julius! Mayong gabi, Aljo, kabilang sa ipinunto ng Joint Task Force Marawi ang unti-unting pagliit ng mga lugar na sakop ng teroristang grupong Maute na siyang umukupa sa Marawi City. Maagang naglunsad ng surgical airstrike ang militar kaya muling naringgan ang sunod-sunod na putukan at paghulog ng bomba sa nasa hindi hihigit sa 4 na barangay na hawak ng mga terorista. Paliwanag ng Joint Task Force Marawi, tumagal na lang ang opensiba ng militar sa ginawang clearing operations ng kanilang EOD personnel sa Ground Zero. I-check yung bahay, titignan yung mga rooms, yung floors, and other space ng bahay na pwedeng may mga binabanggit ko kanina, may mga bomba, mga war materials. Tumutulong na ding mag-monitor ng sitwasyon ang bawat munisipalidad kasabay ng lalong paghigpit ng seguridad papasok at palabas ng Marawi City. Naglunsad din ng Operation Padlock sa mga bahay na naiwan ng mga residente upang hindi ito mapasok ng mga magnanakaw. Sa tala, higit 300 bahay na ang nakakandado kontra looting. Ang Human Rights Desk po ay available po sila dito kasi ito pong Provincial Crisis Management Committee, dito po yung Operation Center, lahat po ng aspeto na pwede nating tulungan ang ating mga residente na nasa lanta ay nandito po lahat, legal, mga provision na kailangan nila, andito po lahat. So ang gusto lang po natin may parating sa ating mga kababayan ay coordinate na po sila sa atin dito. May kapabilidad din daw na alamin ng militar kung ang isang individual ay kalaban ng estado o hindi sa pamamagitan ng kanyang ikinikilos. Isa din naman sa mga iniiwasan ngayon ang mga ligaw na bala na nagmula sa sentro ng bakbakan. Sama-samang ninanais ng mga sektor na ito ang agarang mapalaya sa kamay ng mga terorista ang Marawi City. Ayaw po namin maglagay ng sinasabing deadline. Ginagawa po namin ng maayos, swift, deliberate po yung operations namin para ingatan din po namin yung mga sundalo namin from the IED at sa mga bomba po na nilalagay nila sa mga bahay at building. Naghahanda na din ang 2 engineering battalions ng Sandatahang Lakas, bahagi ng rehabilitation phase ng Marawi na isasagawa sa oras na matapos ang kaguluhan. Bukod dito, nagpahayag din ng kahandaan tumulong sa pagbangon ng syudad ang Department of Public Works and Highways para sa rekonstruksyon ng mga nasirang pampublikong infrastruktura. Samantala, matapos naman ang paghingi ng tawad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice. Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out. But I am very sorry. Pakiabot na lang doon sa mga kapatid nating mga Maranao na ang aking paghinakit rin sa nangyari na ito. Patawarin ninyo po kami. Ay agad itong tinanggap ng mga Maranao people. Sa isang statement sa ika-30 araw ng Marawi Siege, sinabi ng Crisis Committee na naiintindihan ng mga kapatid nating Muslim ang very strong action ng Pangulo laban sa ISIS-linked local militant group na siyang nakakaapektong lubos sa mga sibilyan at ari-arian nito. Idinadalangin din nila na gabayan lagi ang Pangulo at nang maihatid nito ang ayuda at muling makapamuhay ng normal ang Marawi City at Lanao del Sur. Aljo, ipinunto din nila na nananatiling kaisa ng publiko ang gobyerno tungo sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Ang pamahalaang ito ay hindi din daw dapat na ituring na kalaban. Naging masungit naman ang panahon sa Iligan at sa Marawi City. Yan ang ating live report para sa Bayan. Julius D. Samburon. Maraming salamat, Julius D. Samburon. Nanawagan si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa sambayanang Pilipino na magbuklod at makipagtulungan sa pamahalaan para magapi ang terorismo.
Inihayag ito ni Lorenzana sa gitna ng patuloy na panananggumpay ng tropa ng gobyerno sa pakikipaglaban sa teroristang grupong Maute sa Marawi City. Binigyan diin ng Defense Chief na ang karahasang inihahasik ng mga local terrorists na konektado sa ISIS ay hindi makatao, hindi makabansa at hindi makadiyos. Binigyan diin ni Lorenzana na ang terorismo ay labag sa simulain at mithiin ng mga Pilipinong mapagmahal sa kapayapaan. Inigpitan pang lalo ng Bureau of Immigration ng screening ng mga pasahero sa mga paliparan at daungan sa buong kapuluan. Ito po inutos ni Immigration Commissioner Jaime Morente sa lahat ng immigration agents na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airports at lahat ng ports of entry sa buong kapuluan. Ito upang mahadlangan ang pagpasok ng mga dayuhang terorista. Base sa report, may mga dayuhang teroristang kasama ng grupong Maute na nagkikipaglaban sa mga tropa ng pamalaan sa Marawi City. The Bureau of Immigration has particularly identified the Border Control Intelligence Unit to perform the function of identifying or monitoring the arrival of foreign persons of interest, particularly on the issue of terrorism. Lalong maghihigpit ang Department of Transportation o DOTR sa pagtataas ng seguridad sa mga paliparan, daungan, terminal ng bus, mga tren at iba pang sasakyan sa buong bansa. Kasunod ng krisis sa Marawi, isang direktiba ang inilabas ni Transportation Secretary Arthur Tugade na nagsasaad ng pagpapaigting ng security measures sa mga sasakyan. Samantala, agad ipinatupad ang naturang direktiba sa iba't ibang paliparan sa bansa, katulad na lang ng Manila International Airport at Ninoy Aquino International Airport. Nagdagdag naman ng tauhan at CCTV ang Clark International Airport. Kaagapay din nila ang PNP Security Division Unit sa inspeksyon at pagpapatrolya. Hinayag ng Korte Suprema na sa Cagayan de Oro Regional Trial Court pa rin didinggin ng mga kaso laban sa mga inarestong miyembro at taga-suporta ng teroristang grupong Maute. Ay kay Supreme Court spokesperson Theodore Orte, wala pang resolusyon sa hiling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na gawin sa Special Intensive Care Area sa Camp Bagong Diwa ang pagdinig. Idiling ito ni Aguirre dahil sa isyong pansiguridad at kawalan umano ng sapat na pasilidad sa Cagayan de Oro. Matatandang sumulat si Aguirre kay Chief Justice Sereno matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na gawin sa Cagayan de Oro ang pagdinig laban sa mga miyembro at taga-suporta ng Maute. Samantala, alamin natin ang update hinggil sa naging pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Pigkawayan, North Cotabato. May ulat si Marita Muahe. Marita? Nasa linya ng telepono po ang ating kasamang si Marita Muahe para bigyan tayo ng update sa naganap na pag-atake ng BIFF. Marita? Alright, babalikan po natin siya. Samantala, aabot sa mahigit 160 pulis ang masisibak sa pwesto dahil sa iligal na droga. Bahagi pa rin ito ng hakbang ng pambansang pulisya para malinis ang kanilang hanay. May ulat si Eunice Monte. Naisumiti na kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service sa mga pulis na may kinakaharap na kasong administratibo. Kabilang dyan ang kaso nila Police Superintendent Lito Cabamongan o ang pinakamataas na rango ng pulis na nahuli sa Caught in the Act possession ng iligal na droga sa Las Piñas. At ang rekomendasyon sa kaso ni Police Superintendent Cristina Nobleza o ang pulis na nahuli sa tangkang pagsaklolo sa kasintahan nitong Abu Sayyaf member na si Renner Ludungon. It is very much concerned with the propriety of what Nobleza have done in that area in where he was found at the time. So more or less, the gravity of the offense also is with the corresponding grave penalty. At kaugnay naman sa kaso ng mga pulis na may kinalaman sa iligal na droga, ayon kay Attorney Constantinopla, mula sa 213 kaso na kanilang iniimbestigahan, 160 dito ay sisibakin na sa serbisyo. Currently, what is pending here in IAS is
For San Mariling, 19. Referred to Rias, 21. We have pre-charge investigation, which is 9. And the current one, the most recent one that we were able to receive only a week ago was 6 cases of PNP personnel found to be positive, still under motu proprio investigation. Pinakamarami umano sa National Capital Region ang kaso ng mga pulis na gumagamit ng iligal na droga mula PO1 hanggang Police Superintendent. Samantala, iniimbestigahan na rin ng kapulisan ang koneksyon sa iligal na droga ng mga naaresto na miyembro ng MAUTE sa magkakahiwalay na checkpoints. Part po ng iniimbestigahan yan because of the huge amount of drugs seized kung saan sila they have in control previously, no? So kasama ho yan sa tinitingnan the connection of drugs and the proceeds of these drugs to the group as a terror group. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Sa puntong ito ay babalikan po natin muli ang ating kasamang si Marita Muahe para bigyan tayo ng update sa naganap na pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Pigcawayan, North Cotabato. Marita, ano latest dyan? Contained na ang sitwasyon sa Pigcawayan, North Cotabato. Subalit nananatili pa rin sa ground ang mga military forces. Matatandang umatake ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF kanina nga bandang 5:00 ng madaling araw sa nasabing barangay. Ayon kay Lieutenant Colonel Angelo Lutera ng 34th Infantry Battalion, patuloy na nananatili ang puwersa ng militar sa ground dahil sa nandun pa rin daw ang ilang miyembro ng BIFF. Sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, nasa 20 ang hawak na sibilyan ng mga ito. Although wala pang confirmation sa exact number, pero ito yung ibinigay sa kanila nung barangay captain sa area. Ayon kay Lutera, sa gabi ay inililigas nila ang mga residenteng nakatira malapit sa mga target areas ng BIFF dahil nga sa ilang kagabi pa ay meron na silang natatanggap na threat. At bumabalik itong mga residente sa umaga. Kung kaya't kaninang umaga, nung pagbalik ng mga residente ay hinarang ito ng ilang mga miyembro ng BIFF at kinuha. Itinanggi naman ni Lutera na mga estudyante at mga teachers yung mga hawak na hostage dahil paliwanag niya sa oras na 5:00 sarado pa yung eskwelahan nang umatake yung grupo. Duda ng mga militar, nagpapalipat-lipat daw yung mga ito sa gabi kung kailan tumataas ang tubig dahil doon sila dumadaan. Sa ngayon, kasi ay nasa hot pursuit pa rin ang isinasagawa ng mga militar dito sa Pigcawayan at maingat na maingat sila sa kanilang paghabol dahil sa ayon sa impormasyon mula sa ilang mga residente, may mga IED na itinanim ang mga ito dun sa lugar. So yun na muna kasi ang pinaka-latest mula dito sa Pigcawayan, North Cotabato. Para sa Bayan, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Susunod sa mga balita, Executive Order para sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng paputok sa bansa nilagdaan ni Pangulong Duterte. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado hinggil sa nangyaring insidente sa Resorts World Manila, kabilang sa ginisa ng mga mambabatas ang security manager ng hotel and casino. Kinwestiyon ng mga senador ang kakayahan ng security ng Resorts World sa pag-aksyon sa mga ganitong uri ng insidente. May ulat si Jervis Manahan. Muling ginisa ng mga mambabatas ang mga opisyal ng Resorts World Manila sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay na madugong insidente noong June 2. Humarap ang isa sa mga security manager ng Resorts World na si Bernard Cahigas na tinamaan ng bala sa isang misencounter noon. Dito na tinanong ng mga mambabatas kung bihasab ang security ng Resorts World sa pagresponde sa mga ganitong crisis situations. Ang puntos ko dito, kung pakiramdam mo nagkaroon ba kayo ng sapat na training para kung merong akto na sitwasyon gaya ng nangyari, you can easily identify that police forces are there. Like for example, easy identification of uniform, easy identification ng movement nila, familiarity with how they move. Kasi lahat yun nakukuha sa training. Sa tingin mo, naging sapat ba training ninyo para malaman yun? Sa tingin ko, Your Honor, kailangan dagdagan ko po yung training natin. So kulang yung training nyo.
Maaari pong kulang yun. Kailangan po namin strengthen yung aming trainings. Nakumpirma sa pagdinig na nagkaroon ng misencounter o maling putukan sa pagitan ng mga rumesponding police at mga security ng casino. As we entered the basement parking, sir, we were not aware na meron din palang LPSB na nanggaling naman sa frontal side. Yun, kaya dumaan sila sa casino, sir. We were approaching from the back end. The other team was approaching from the front end, sir. Kaya nagkaroon ng misencounter somewhere around 1:27 a.m. Lumabas din sa pagtatanong ng mga mambabatas na kulang ang gamit ng Bureau of Fire Protection sa pag-apula sa sunog na naging sanhi sa pagkamatay ng 37 mga guest at empleyado nito. Hindi din daw na inspeksyon ng BFP ang Resorts World nang buksan ito noong taong 2009 dahil bilang isang economic zone, PEZA daw ang nagbibigay dito ng fire permit. Hindi din daw masyadong napasok ng mga bombero ang mismong area ng sunog dahil sa kapal ng usok at nagpapatuloy na putukan sa loob ng gusali. Lumutang din ang posibilidad na nanakawan ang mga nasawing biktima dahil ang isa sa kanila ay nawala ng relo at mamahaling gamit. Sa ngayon, hindi pa daw na-account ng pamunuan ng kasino ang mga nawawalang pera at chips dahil hindi pa nila napapasok ang second floor nito na nananatili na isang crime scene. Binitawan na din ng Resorts World ang NC Lanting Security Agency matapos ang security lapses noon. Naungkat kasi na nakakapasok sa kasino ang mga banned personalities kung magbabayad sila. Para sa ilang mambabatas, isa itong security breach. Binatikos din ng mga mambabatas ang umano'y kakulangan ng PNP sa pagsunod sa kanilang mga manual pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Humingi naman ng paumanhin si David Chuaming Hiat, chairman ng Travelers International Hotel Group, sa pamilya ng mga biktima. On behalf of the Travelers International Hotel Group Incorporated, its board of directors, management and staff, to express our deepest sympathies to the families of all who perished and were injured. This unfortunate event has affected so many people and will permanently change the life of 37 families. Sa ngayon, nabigyan na daw ng 1 milyong pisong tulong ang pamilya ng 31 sa 37 nasawi sa insidente. Naipamahagi na din ang kalahating milyong piso sa bawat sugatan. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Binigyan din ng 2 sa mga pinakamalaking bangko sa bansa na walang nangyaring hacking kaugnay ng mga insidente ng unauthorized withdrawals sa ATM at itong ATM skimming kamakailan. Sa kabila nito, iginit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dapat na talagang lumipat sa EMV system ang lahat ng bangko sa bansa. Si Sweden Velado sa detalye. Sa pagsisiyasat ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies na pinangunahan ni Senator Cheese Escudero, kapwa ay giniit ng 2 bangko na walang hacking na naganap kaugnay ng mga insidente ng unauthorized withdrawals at ATM skimming kamakailan. Paliwanag ng Bank of the Philippine Islands, human error sa panig ng kanilang programmer ang nangyari. So ang nangyari po, Your Honor, was then at around 10 p.m., hinugot niya itong file na to, ang April 27 to May 2 na file, instead of the June 6 file. Iginiit din ng BPI na hindi totoo at dinoktoro lang ang mga dokumentong na-post online kung saan makikitang umabot sa milyong piso ang halaga ng perang nawala o nadagdag sa accounts ng kanilang depositors. Wala raw kakayanan ang kanilang makina na maglabas at magpasok ng ganun kalaking pera sa isang araw dahil sa ipinatutupad na limit kada kliyente. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, fairly acceptable ang ginawang pagresolba ng BPI sa problema dahil mabilis nila itong naaksyonan. Mas pinahaba ang banking hours hanggang 7:30 ng gabi at mas pinalakas ang customer support. Samantala, inamin ng Bangko de Oro na 7 ATMs nila sa 3 magkakaibang lugar ang nabiktima ng card skimming attack noong 1 linggo. Skimming is the unauthorized copying of the magnetic stripe information of ATM cards. The thin black stripe at the back of your cards, which stores the details of your card and is necessary for ATM transactions. Ayon sa BSP, kailangang mag-migrate na talaga ang BDO maging ibang bangko sa EMV system. If you have EMV card, that somehow it protects the consumers because of the liability shift framework that we put in place. Wala pang penalties na ipinapataw ang Bangko Sentral sa 2 bangko. Based on existing law and jurisprudence,
magkaka-liability lamang ang isang tao o ang isang bangko o korporasyon kapag intentionally may ginawa silang mali o may nagawang mali dahil sa kapabayaan o negligence. Kung talagang pagkakamali lamang o honest mistake, ika nga, maski naman sa ordinaryong buhay natin, walang liability ang nagkamali lang talaga. Ayon kay Senador Escudero, bailable offense ang skimming, subalit pag-aaralan anya ng kanyang komite ang pagtataas ng multa rito. Para sa Bayan, Sweden Velado. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 28 para sa regulasyon at kontrol sa mga paputok. Sa ilalim na nasabing kautusan, tanging ang community fireworks display na lang ang pahihintulutan kung saan isasagawa ito sa isang tukoy at ligtas na lugar. May ulat si Rocky Ignacio. Ipinagbabawal na ang individual na pagpapaputok gamit ang firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Sa bisa ng Executive Order No. 28 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ipinalabas ang patakaran para sa regulasyon at kontrol ng mga paputok. Nakasaad sa Section 1 ng Executive Order 28 na community fireworks display na lamang ang pahihintulutan para maiwasan ang mga sakuna at pinsala dahil sa paggamit ng firecrackers at iba pang malalakas na paputok. Gagawin ito sa natukoy na ligtas na lugar para sa okasyon katulad ng competition at pagsalubong sa bagong taon kung saan inuulat ang maraming bilang ng mga biktima ng paputok. Nakapaloob pa rin dito ang pag-supervise ng eksperto sa paggamit at lisensyado ng Philippine National Police. Alinsunod sa Republic Act 7183, ang Director General ng PNP ang inatasan na maglatag ng kriteria para sa pagbabawal ng firecrackers at pyrotechnics devices sa loob ng 30 araw matapos pasimula na ang naturang executive order. Naatasan ng PNP sa tulong ng DILG, DNR, DOH at Bureau of Fire Protection para magsagawa ng konsultasyon para sa ipatutupad ng implementing rules and regulation, habang ang information campaign para sa panganib na dala ng paggamit ng fireworks ay pangangasiwaan ng Department of Health, DNR, PNP, Bureau of Fire Protection at local government units. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Inilunsad ng ilang ahensya ng pamahalaan ang proyektong rehabilitasyon. Ito ang magsisilbing unified campaign ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Si Trixie Jaafar sa detalye. Inilunsad ng Administrasyong Duterte ang pinakabago nitong kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot na rehabilitasyon. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang miyembro mula sa departamento at ahensya ng gobyerno na kung tawagin ay Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Layunin ng rehabilitasyon na magsagawa ng holistic approach kung saan makasisiguro ang pamahalaan na matuldukan ang problema sa illegal na droga at mabigyan ng kaukulang premium rehabilitation ang mga drug surrenderies. Historically, it is only now that the drug problem is being seriously addressed and become the #1 priority program of the government. It is only now that all government agencies are uniting its efforts and each contribute in addressing the drug problem. And it is only now that we are starting to rehabilitate the nation. Through the ICAD, the Filipino people is assured that all areas affected by the drug problem will be addressed. The ICAD aims to unify, synchronize, and integrate all anti-drug efforts of the government. Binubuo ang rehabilitasyon ng 3 bahagi. Ito ay ang real numbers, real solutions, at real stories na nakabase sa tinatawag na 5 pillars of action. Ito ang drug demand and supply reduction, civic awareness, treatment and rehabilitation, at alternative development. Nagsagawa ng presentasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ukol sa kanilang pakikiisa at pakikipagtulungan kaugnay ng nasabing programa. So we have a total of 2,508 admitted and completed the treatment or nag-graduate na po 1,263 and discharge or binalik na sa kanilang mga community is 778. So yan po yung ating treatment and rehab facilities of the Department of Health. Naniniwala ang pamahalaan na sa pamamagitan ng rehabilitasyon ay mas mapaiigting pa ang pagsugpo ng iligal na droga para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino at katiwasayan ng kabataan. Care for the country, care for the community, care for the people,
And we need to move as a people to have a drug-free Philippines. And this is what rehabilitation is all about. I will end this address by honoring the people who have lost their lives in senseless acts of crime driven by the use of illegal drugs. Magugunitang binuo ang interagency committee. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte mga sundalong nasugatan sa pagkikipagbakbakan sa grupong Maute na nasa Camp Brigadier General Edilberto Evangelista Station Hospital, 4th Infantry Division sa lungsod ng Cagayan de Oro. Doon ay hayagang sinabi ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa civil war. By report si Marita Muaje. Hindi sang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang communal o civil war. Ito umano ang pinakahuling bagay na nasa isip niya. I do not think at this time that we have to include the civilian sector. The last thing that I would want to happen is a communal war. Yung mag-armas-armas na kanya-kanya. I know that some of the Christians are getting insecure, and that is why a lot of them have been looking for heavy firearms. Pero sinabi ko sa mga gun store, bawal. You're only limited to 22 to shotgun. But yung offer na yan would only add to the convoluted thing that's happening now. Let the armed forces and the police deal with the problem. Sa pagdalaw ng Pangulo sa mga sundalong nasugatan habang nakikipaglaban sa grupong Maute sa Camp Brigadier General Edilberto Evangelista Station Hospital, 4th Infantry Division, Cagayan de Oro City, inulit nito ang kanyang hinanakit sa mga Maranao dahil sa pumayag ang mga ito na papasukin ang mga Maute ISIS sa Marawi. Ipinaliwanag din ito na ang habeas corpus sa isang mekanismo upang mapigilan ang rebelding grupo na makapasok at magkaroon ng foothold sa Visayas region. Sinabi rin ng Pangulo na makikipag-usap siya kay Indonesian President Joko Widodo dahil sa nakuha niyang impormasyon na karamihan sa mga banyagang kasama ng mga rebelde ay mga Indonesian. Sa kanyang pagdalaw sa Cagayan de Oro, pinarangalan din ng Pangulo ang 79 na mga sundalong nasugatan sa labanan. Binigyan ng mga ito ng Pangulo ng Wounded Personnel Medals Award. Kasabay ng pagpapasalamat sa kanila para sa kanilang katapatan, pagsasakripisyo at kahandaang ialay ang kanilang buhay para sa kapayapaan at sa bayan. Paliwanag ng Pangulo, kinailangan niyang ideklara ang martial law dahil na rin sa may mas malaki siyang responsibilidad sa ating bayan. Humingi ako ng tawad sa inyo. Gagawin ko talaga yan because I have a bigger responsibility, and that is to the Republic of the Philippines. Para sa bayan, Marita Muaje. Inatasan naman ng Commission on Higher Education ng lahat ng mga pampubliko at pribadong kolehiyo sa bansa na tanggapin ang mga estudyanteng apektado ng giyera sa Marawi, itong Marawi crisis. Ito upang may pagpatuloy pa rin nila ang kanilang pag-aaral sa kabila ng gulo sa riyon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kasabay ng muling pagbubukas ng mga paaralan sa kolehiyo ngayong buwan, naglabas ng memorandum ang Commission on Higher Education o CHED na magbababa ng kautusan sa mga paaralang sakop nito na tumanggap ng mga estudyante mula sa Marawi City na naapektuhan ng gulo doon. Sa bisa ng Republic Act No. 7722 o ang Higher Education Act of 1994 at Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, hinikayat ng CHED ang mga higher education institutions na umagapay sa mga estudyanteng naapektuhan ng Marawi Siege. Kasama na rito ang pagtanggap ng mga estudyante mula roon kahit pa walang maipakitang dokumento ang mga ito, libreng matrikula, tulong pinansyal para sa pagkain at tirahan at mga counseling services. Layunin ng naturang kautusan na mapagtuunan ng kaukulang pansin ng mga pangangailangan ng mga estudyanteng apektado ng mga kalamidad, masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyanteng naka-enroll sa mga HEIs para may pagpatuloy ng mga ito ang kanilang pag-aaral. Kailangan lamang ihanda ng mga estudyante ang ilang mga dokumento upang mapakinabangan ng naturang ayuda mula sa Commission on Higher Education. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Dalawang sundalo ang nasawi habang 6 ang sugatan sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at New People's Army sa Barangay Barili, Compostela Valley nitong linggo.
Ayon kay Corporal Roel Delante, rumisponde ang 71st Infantry Battalion ng Philippine Army sa report ng ilang residente na may nagkukutang NPA doon na nananakot at nagbabanta. Pagdating sa lugar, nakasalubong ng mga sundalo ang grupo ng NPA na agad nagpaputok kaya't agad silang humingi ng reinforcement. Bago pa man makarating ang ikalawang tropa ay inabangan na rin sila ng NPA at pinaputukan. Ginawara naman ni Major General Angelito De Leon ang mga nasugatang sundalo na nagpapagaling sa Camp Panacan Station Hospital. Umani ng reaksyon mula sa mga mambabatas ang desisyon ng Department of Justice na i-downgrade sa kasong murder o ang kasong murder ni na Police Superintendent Marvin Marcos at kanyang mga kasama sa homicide. Maliban kay Senador Chis Escudero, hindi rin pabor sa desisyon ng DOJ si Senador Franklin Drilon. Gate ni Drilon, dapat itong questionin sa Court of Appeals lalo't salungat ang desisyon ng DOJ sa mga ebidensyang nakalap. Mas mainam naman ayon kay Senate President Coco Pimentel kung muling bubuksan at diringgin sa Senado ang kaso. Para sa akin, mali at hindi tamang ma-downgrade yung charges laban dun sa mga akusado sa pagpatay sa Albuera Mayor. Sa tingin ko, the best way for the Senate to be involved is to reopen the hearing and then ask the DOJ, the panel which handled the preliminary investigation on what convinced them or what moved them to change their mind that the murder was not committed but instead homicide. Pinabulanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na flip-flopping decision ang pag-downgrade sa kaso ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Handa namang ipagtanggol ni Aguirre ang naging desisyon ng DOJ sakaling magpatawag ng pagdinig ang Senado. May report si Joy Gumatay. Binigyang diin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na walang kapangyarihan ang Senado na i-review ang inilabas nilang resolusyon na nag-downgrade sa Espinosa case mula murder na naging homicide. Rekomendasyon ng kalihim, mas mainam kung maghahain na lang ng motion for reconsideration ang Senado laban rito at hayaang Korte Suprema na ang maglabas ng pinal na desisyon patungkol sa kontrobersiya. There is a process that must be followed. And I believe that yung pag-interfere or pag-intervene ng other government agencies in our proceedings in the Department of Justice is not helpful. Samantala, pinabulaan na naman ni Aguirre ang opinyon ng ilang mambabatas na di umano'y flip-flopping of decision ang pag-downgrade sa kaso ng 19 na pulis. Ito'y matapos niyang banggitin sa Espinosa Senate Probe noong November 2016 na nakikita niyang premeditated killing o pinlanong pagpatay ang kaso ng Albuera Mayor sa loob mismo ng sub-provincial jail sa Baybay City, Leyte. That was my opinion then. It is not a product of a deep study. Nung at that time, initial evaluation lang yan. But it doesn't mean that it will be it. At kung itutuloy man ng Senado ang plano nitong pagtawag ng isa pang pagdinig patungkol sa Espinosa case, nilinaw ni Aguirre na handa siyang ipagtanggol ang naging desisyon ng kagawaran. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Gabi, narito na ang PTV Info Weather. Umiira muli ang maulang weather system sa loob ng bansa. Apektado nito ang malaking parte ng Mindanao. Yan naman ang ITTZ o Intertropical Convergence Zone. Uri po yan ang wind convergence pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng thunderstorm clouds sa Mindanao at inang bahagi ng Visayas. Sa mga oras naman ito, nagpalabas din ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. Posibleng magtagal pa ng kalahating oras. Ang thunderstorms nararanasan sa Batangas, Rizal, maging sa ilang parte ng Metro Manila, Laguna at sa Cavite at ilang bahagi ng Bicol Region. Alerto yung
naman nakatira sa flood-prone areas at malapit sa waterways at river channels. Base naman po sa forecast maps ng Regional Division ng Pag-asa, bukas sa Luzon, patuloy na magdadala ng mainit at maaraw na panahon ng high-pressure area sa North Pacific at abot yan sa malaking parte ng Luzon at kabilang dito ang Cagayan Valley o ang Region 2, maging ang ilang bahagi ng Aurora at maulap na panahon naman sa Cordillera Region at Ilocos Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay posible tayong makaranas ng thunderstorms pa rin dito sa Metro Manila, maging ang ilang bahagi ng Batangas at ng Cavite. Abot din yan sa bahagi ng Olongapo at ng Batanes, Zambales, habang good weather naman tayo sa Nueva Ecija, maging dyan sa Quezon. Sa Visayas naman, magpapatuloy po ang maaraw na panahon. Concentrated po yan sa Negros provinces or dito rin sa Panay Island, maging at Samar at Leyte provinces, habang maulan na panahon dito sa Bohol at Cebu, maging dyan sa Negros o southern portion ng Negros at dyan rin sa Puerto Princesa. Base naman sa forecast map natin sa Mindanao ay magpapatuloy po ang mga pag-ulan dulot kaya ng ITCZ, lalo na sa Zamboanga Peninsula at Caraga Region all the way down to Davao Region, maging dito sa bahagi ng Soxargen, habang good weather po tayo sa Northern Mindanao at sa ARMM. Samantala, silipin naman natin ang Metro City's forecast para bukas. Posible tayo makaranas pa rin ng thunderstorms o biglang pagbuhos ng ulan sa hapon o gabi dito sa Metro Manila, Cebu at Davao. At ang maximum high natin sa Manila bukas ay nasa 34 degrees Celsius. Samantala, katatapos kanina lamang ng June solstice sa Pilipinas o yung tinatawag na summer solstice sa mundo. Ibig sabihin, ngayong araw ang naging pinakamahabang araw sa buong taon kung saan ang durasyon ng daylight o ang pagsilip ng araw ay umabot sa 13 hours imbis na 12 hours lamang. Sumilip ang haring araw kaninang 5:28 ng umaga at lumubog ito kanina lamang 6:28 p.m. Ayon naman sa Astronomical Division ng Pag-asa, ito ang araw kung kailan ang mundo ay nakapwesto sa pinakamalayang posisyon ng kanyang orbit mula sa araw, dahilan kung bakit matagal ang daylight. Once a year nagaganap ang summer o June solstice, habang ang susunod naman na astronomical season ay fall equinox na magaganap sa September 23. Karamihan naman sa ibang bansa ay pinagdiriwang yan. Ito ang pagtatapos ng kanilang summer at umpisa ng kanilang autumn o fall season. Yun muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Para sa Bayan, Ice Martinez. Abangan OFW remittances. Hindi papatawan ng buwis ayon sa Department of Finance. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng PTV News. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 088. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 520. Para naman sa Easy2 Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 288. Ang resulta naman ng Easy2 Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 2926. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlets sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto draws mamaya alas 9 ng gabi, dito lang sa PTV. Inilunsad naman ng DTI, Department of Trade and Industry, ang Negosyo Fair 2017 upang tulungan ang mga malilit na negosyante. Magtatayo rin ang DTI ng Negosyo Center sa kada munisipalidad at lungsod sa buong Kapuluan. May report si Alan Francisco. Pagbibigay importansya sa mga small and medium enterprises o iyong mga maliliit na negosyante. Ito ang layunin ng Department of Trade and Industry o DTI sa paglulunsad ng Negosyo Fair 2017 na may temang Build, Link at Transform sa isang mall sa Mandaluyong City. Pangako po ito ng ating Pangulo dahil ang Pangulo natin, every time naririnig po natin siya na gusto niyang tulungan. So bibigyan sila ng mga option, opportunity para makahanap ng trabaho,
or kaya i-offer din pagtuturo ng pagnenegosyo kasi this is another option na para kumita. Alam mo, itong negosyo fair natin ay hindi lamang para sa ating mga business counselors na tumatao sa lahat ng ating mga negosyo centers nationwide upang palaguin ang negosyo para matulungan ang ating mga negosyante kung paano nila mapapalaki o papalago ang kanilang negosyo. Ito rin ay para sa ating mga micro SMEs, itong mga entrepreneurs natin. Dahil meron tayong mga training na gagawin in the next 3 days from June 22 to 24. Magtatagal hanggang sa June 24 ang Negosyo Fair at libre rin ang pagdalo rito. Ang Negosyo Fair 2017 ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaan, partikular ng DTI, upang matulungan ang mga maliliit na negosyante, gayon din ang mga Pilipinong gustong pumasok sa sektor ng pagnenegosyo. Samantala, ilan pa sa mga programa ng DTI na makatutulong sa publiko ay ang mga negosyo center kung saan plano nilang magkaroon nito ang bawat munisipalidad at lungsod sa buong bansa. Malaking bagay din ayon kay Secretary Lopez ang pautang ng gobyerno na kung tawagin ay ang P3 o Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso. Aside from training, kasama actually sa pinoprovide sa negosyo center, i-refer kayo dun sa partner microfinance institutions para doon naman yung funding, yung binigay rin ng ating presidente na pondo para sa pagbabago at pag-asenso, P3. So dito naman, magbibigay, para siyang kapalit ng 5-6, no, na para hindi na kayo pumunta sa mga nagpapautang na mataas ang interest, ay ito pong alternatibo natin na regular lang yung interest. Ikinatuwa naman ng mga tanggapan ng DTI sa iba't ibang panig ng bansa ang programa dahil niniwala silang mas madali nilang mailalapit at maipaliliwanag sa kanilang mga nasasakupan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang mga negosyo center business counselors namin ay umattend dito para nang sa ganon makapacitate sila, maturuan sila ng mga kaalaman tungkol sa paano magserbisyo, kung ano mga serbisyo. Samantala, kasama rin sa plano ng ahensya ang pagbibigay ayuda sa mga naapektuhan ng krisis sa Marawi City. Para sa Bayan, Alan Francisco. Hindi papatawan ng buwis ang mga remittance mula sa OFW dahil walang legal na karapatan ng national government dito. Ito ang nilinaw ni Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua matapos mapabalitang nakapaloob sa Comprehensive Tax Reform Program o House Bill 5636 na magiging taxable ang mga perang ipadadala ng mga kababayan natin mula sa ibang bansa. Ani Chua, domestic remittances lang ang sakop ng gobyerno habang nakaayon sa bansang panggagalingan ng padala ang karampatang buwis na ipapataw sa foreign remittances. Layo ng panukala na gawing patas at mas madali ang sistema ng pagbubuwis. Kung maipatutupad ito ay inaasahang maiaahon nito ang 6 na milyong Pilipino sa poverty line sa